Dahilan Diyos, maraming salamat Panginoon. Dahil nung dumating ka Panginoon, may purpose. Walang matuwid kahit isa. Lahat nagkasala, lahat puro kahirapan, lahat marumi. Ngunit nung dumating ka Panginoon, ang purpose nito ay para bigyan ng buhay ang namatay na binhi sa puso ng mga elected. Nung dumating ka, Lord, nagkaroon ng buhay, Panginoon, ang mga dating namatay. At ngayon, Lord, sila po ay sumasamba at nagpupuri. Nagbibigay, Lord, ng kaluwalhatian sa iyo dahil natagpuan nila ang totoong buhay, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, nung natanggap namin ang mensahe na ito, na-appreciate namin, Lord, ang kakayanan mo. Na-appreciate namin, Lord, ang iyong biyaya. Nung una kumakain kami, tatrabaho, ano ka naman ang aming ginagawa nung una nung wala pa kami sa iyo. Nagiging masaya kami kapag nakakatanggap kami ng mga maliliit na bagay na nakapasyal, nakakuha ng mga bagay dito sa ibabaw ng lupa. Pero nung dumating ka sa buhay namin, ibang kagalakan ang amin natanggap. Natagpuan namin ang totoong buhay. Lord, yun, Panginoon, ang pinaka-purpose. Kapag dumarating ka, merong nangyayaring himalaan. Pag dumarating ka, merong nagkakaroon ng buhay. Pag dumarating ka, lahat ng kadiliman ay napapawi. Lahat ng kahirapan, lahat ng pagdurusa ay nawawala dahil ikaw sa Diyos na siyang nagko-comfort, nagbibigay ng pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Totoo po ang aming inawit. Kapag ikaw ay dumarating, lahat ng kabulagan ay nagkakaroon ng hallelujah, pananaw, pagtingin, Panginoon. Hindi lamang ang literal, kundi ang spiritual na bagay ay natatagpuan, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong biyaya. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kalakasan. Sa iyo po may uwi ang lahat ng pagpurit pagsamba. Patuloy din namin inaabot sa aming panalangin. Panginoong Jesucristo, ang lahat ng gawain, Lord, na dumadaos sa umagang ito. Maging ang aming kapatid na na-erase kanina sa anyo ng testimonya, aming kapatid na Sister Monica, nung dumating ka sa buhay niya, meron siyang natagpuan na kakaiba. At kung kaya siya ay nagdesisyon na tumanggap sa iyo, kaya Lord, hayaan mong protektahan siya. Hayaan mong gabayan mo siya sa paglapit sa iyo. Kagaya namin, Panginoon, na lumapit na sa iyo ng minsan, matagal ng panahon, naramdaman namin ang gusto ang iyong pag-ibig at presensya. Hayaan mong lumukob ang presensya na yan sa buhay ng bawat isa sa amin, maging sa aming kapatid na ito na bagong tatanggap. Salamat, Lord, sa iyo namin inaasal at pinagkakatiwala ang aming mga babasahing salita, mensahe na nagmula sa iyo. Hayaan mong kausapin mo po kami at manood sa puso ng aking mga kapatid upang nang sa ganoon, Lord, hallelujah, umuwi sila ng baon ng pagpapalang natanggap mula sa iyong salita. Salamat sa iyo po may uwi ang lahat ng papurit pagsamba. Tatanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay bumukas ng banal na kasulatan sa John chapter 11, verse 28. At atin pong bigyan ng lubhang atensyon ang pagbasa ng ating kasulatan, sapagkat dito po tayo hahango ng ating magiging paksa sa umagang ito. Amen. Importante po na ating nasisimulan ang pangangaral ng kanyang salita at sapagkat
mas naiintindihan natin ang kabuuan kapag naiumpisahan natin. Amen. Hanggang sa ito ay matapos po natin. Amen. At lang mga kapatid na wala pong activity sa loob ay mangyari na pumarito po sa bulwagan at tayo po ay sama-samang manginain ng spiritual na pagkain sa umagang ito. Tayo po ay tutulungan ng ilang mga deacons para gabayan ang ilang mga kapatid. Tayo po ay sama-sama at magbigay galang sa salita ng ating Panginoon. Ating buksan ito at babasahin ko po ang sabi dito, and when she had so said, she went her away and called Mary, her sister, secretly, saying, the Master is come and calleth for thee. So Revelation chapter 22 verse 7, iwan niyo po ang talagang the Master is come and calleth for thee. And sabi doon sa verse 7 ng Revelation 22, behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Sa verse 12, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. So verse 20 hanggang 21, the very last verse ng aklat ng Biblia, ganito pong sinasabi, he which testifieth these things saith, surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Pagpalain ng ating Panginoon ang ating pagbasa ng kanyang salita. Malayan na po kayong mga kaupo. Amen. Bigyan natin ng isang papuring palakpak ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Pagpapalin po ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ng mapagpalang umaga. Hallelujah. At tayo po ay patuloy na nag-expect ng kanyang pangungusap sa bawat gawain. Tayo po ay patuloy na kinakausap ng Panginoon. Binibigyan tayo ng kalakasan para sa ating mga espiritual na kalagayan. Sapagkat kung tayo po ay titingin sa paligid sa mundong ibabaw, tunay na tayo po ay magugulumihanan, may stress at malulungkot somehow kapag hindi natin lubusang nabibigyan ng pansin ng spiritual na bagay, kaya maiinda natin yung mga bagay sa ibabaw ng lupa na mga nangyayari. Pero sa kanyang salita, binibigyan tayo ng inspirasyon, no? Na tayo ay manatili at tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya dahil ako ay dumating, sabi niya. At ako ang mga aliw, and then hindi ko kayo pababayaan. I will never fail you nor forsake you. Yun ang sabi niya sa kanyang salita. Amen. So, malapit na rin po ang camp meeting sa Baguio at sa Batangas. At nawa, magpakababat tayo sa kanyang mga salita. Kung meron pong mga circumstances na hindi makakatid ang ilang mga kapatid, ay meron pong live streaming, magpakababat po tayo kahit tayo po ay nasa bahay, lalo na kung wala naman pasok niya ng mga araw na yan. Kung ang sanlibutan ay masyado nilang inaano yung kanilang tradisyon sa mga araw na yan, dapat tayong nobya ni Kristo ay lubos tayong magpakalalim din naman sa relasyon natin sa ating Panginoon. Yan na po ang kailangan ng ating panahon natin na ito. Sabi ko nga sa mga kabataan nung nakarang linggo, nung ako'y nangaral sa young people, ito, ang sabi ng awitin ay, humayo ka, halika na at humayo na, ipahayag ang tagumpay. No? Sabi sa second stanza, ito ang panahon na hindi na uso ang mag-backslide.
Ito ang panahon na magbalik loob. No? Kaya, huwag na tayo magpatumpik-tumpik sa ating pananampalataya. Tayo po ay maging masigasig na, maging matatag. Hallelujah, sapagkat ito na ang panahon na paririto na ang ating Panginoon. Hindi na po magtatagal. Totoo po ang nangyayari sa mundo natin na ito. Actually, matagal na yan. No? Pa-upgrade lang ng pa-upgrade. Biyaya pa rin ng ating Panginoon dahil padahan-dahan lang. No? Sa mga nakaraang mga administrasyon, meron na talagang giyera, yung Russia and Ukraine. No? At nagkaroon na rin talaga ng kagipitan sa langis ng panahon na yan. Pero sa biyaya pa rin ng Panginoon na kahit papano nababalanse ng dating administrasyon, at sa panahon natin na ito ay talagang pinagaganap ang kung ano yung nakasulat sa Biblia. Kahit kaano katino ang umupo sa upuan ng pagkapangulos, kahit sinong umupo sa gobyerno, kung ang nakasulat ay palala na ng palala, hindi nito pwedeng mabago kung ano ang nakasulat doon sa aklat. Amen. So, kaya nangyayari ang mga bagay na yan. Palala ng palala ang sitwasyon. At hindi usapin kung matino o hindi yung nakaupong presidente. Hindi naman natin pinag-usapan yan. Ang sinasabi natin, yung kung ano yung sinasabi ng salita, yun ang nangyayari. Palala na ng palala ang sitwasyon. Hallelujah, damang-daman natin ang mga nangyayari. Sabi ko nga, matagal na yan. Nagsimula yan noong 1948. Dahil yung 1948 ay naitatag ang bansang Israel. At sumunod na yung mga ilang 19 na hindi ko na maalala, pero nung ako'y nagbabasa ng mga history ng mga nakaraan, talagang nagkakaroon na talaga ng tensyon sa pagitan ng Palestine and then ng Israel and then ng Middle East. So, palala lang ng palala ito. Itinutulak lang tayo doon sa katuparan ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, woe, woe, woe. The habitants of the earth ay mararanasan yan. Woe means world war. So, nangyari na yung unang woe. Nangyari na yung pangalawang woe, which is yung World War II. So, tinutulak na tayo ng panahon na ito sa World War III. Kaya nga, ang Diyos ay mangungusap sa umagang ito, darating siya. When Jesus came, the tempter power is broken. Hallelujah. Yan po ay applicable doon sa nobya ni Kristo. Hallelujah. Kung ang sanglibutan, hallelujah, lahat ng mga comfort na gagawin nila para ma-comfort ang kanilang sarili, may limitasyon yan. Amen. Pero tayo na tumanggap ng lubusan kay Kristo, hallelujah, tayo ay hindi na nagbubulumihanan. Hallelujah. So, sa umagang ito, nais ko pong mangusap atin itong papamagatang The Master Has Come. Doon sa ating binasa sa John chapter 11, verse 28, ang sabi doon ay, The Master is come and calleth for thee. Pero ito na yung pagkakataon, mga kapatid, na pwede na nating sabihin, The Master has come. Hallelujah, and calleth for you. Glory to Jesus. So dumating na ang Panginoon, hindi siya darating pa lang. Hallelujah. So dumating na siya sa formang salita. Dumating na siya sa formang ng mensahe, kabuuan ng mensahe, kagaya ng ating napakinggan kanina sa pagtuturo, nung dumating siya sa kabuuan ng mensahe noong 1963. Hallelujah. Na kung saan hinihayag niya na ang kabuuan ng kanyang papahayagan para makilala na siya ng elected. Wala nang maitatago, wala nang lihim, hayag na lahat. So dumating na siya.
Hallelujah. The revelation of Jesus Christ. Revelation chapter 1 verse 1. Nahayag na sa atin yan. Glory to God. So, ang mga elected, yung mga dating patay na binhi, amen, nabuhay nung nahayag, hallelujah, ang hiwagang salita na yan. Praise the name of Jesus. At dahil doon, nahayag sa atin, dumating na siya. Anong ginawa ng mensahe na ito sa atin? Pinagkaisa tayo doon sa salita. Hallelujah. Kaya nangaral ang propeta 1965. Nung una, pinapangaral niya, believe thou this. No? And then, pero nung nangaral na siya, nung 1963, first 6 hanggang doon sa 7 seal, hallelujah, iba na yung degree ng kanyang pangangaral. Pinapangaral niya na yung mga, kung ano nang mga mangyayari kapag tinanggap nyo ng lubusan itong salita. At kung ano ang kakaharapin ninyo kapag tinanggap nyo. Kaya nga, the future home, and the heavenly bridegroom and the bride. Hallelujah. So nakita na natin ang mga bagay-bagay, nahayag na. And then the serpent seeds. Actually, 1960 ata ito pinangaral, 1962. Pero nagkaroon ito ng lubusang kapahayagan at lubos na matinding revelation nung nahayag na ng gusto ang 7 selyo. Hallelujah. Mas nahimay ang bersikulo ng Genesis. At hindi lamang yun, mas lalong nalantad ang ginawa ng Satanas. At dahil doon, sabi ni Brother Branham, nung siya ay dating boksingero, nag-aaral ako ng pinapanood ko. Alam niyo ba yun? Dating boxer si Brother Branham? No? Inaaral ko yung galaw ng kaaway. Nung akong baguhang boksingero, sige lang ako, practice ng practice. Hindi ko inaaral. Pero ang pinakamaganda palang gawin, para ikaw ay talagang panalo, aralin mo yung gawa ng kaaway. Yung galaw niya. Amen. Kaya nung nabuksan ang 7 selyo at nahayag sa propeta, sa huling panahon natin na ito, nalaman natin ng gusto ang taktika ng kaaway. Kung kaya, tama ang inawit natin. I'm gonna shout. Tayong may karapatang sumigaw. Ang sigaw ng tagumpay, the battle is over. Hallelujah. Bakit? Dahil alam na natin na tayo ay nagtagumpay. Sapagkat kung tayo lang sa ating sarili, hindi natin kaya magtagumpay. Pero pinahayagan tayo ng Diyos. Hallelujah. Dumating ako, hinayag ko sa iyo ang salita na ito. Hallelujah. At ngayon, amen, meron akong ipinunla dyan sa iyong puso, sa iyong kaluluwa. Hallelujah. Kapag yan ay umusbong, from glory unto glory, from darkness, hallelujah, unto the light. Hallelujah. So you see, from death unto life. Kapag yan ay umiral na, amen, hindi na ikaw yan, kundi akong si Kristo ay siyang nanananda sa iyo. Mas magandang sabing, nabubuhay na sa iyong sarili. Hindi na ikaw yung nagko-control niyan. Kung kaya nag-i-enjoy tayo sa pagpunta sa church. Nag-i-enjoy tayo sa pagsasamba sa Diyos. Dahil kung tayo lang sa ating sarili, masarap humiga. Dahil nakakapagod magtrabaho sa buong isang linggo. Pero nung nabuhay tayo kay Kristo, Jesus Christ, naging pangalan na natin, Mrs. Jesus Christ. Hallelujah. Christ means anointing. Hallelujah. Nung naroon na ang buhay ni Kristo sa atin, mas nagagalak na tayong sumamba sa Diyos. Mas nagagalak na nating isubmit ang ating sarili doon sa ating asawang si Kristo. Hallelujah. Dati, magsisimba lang ako, kahit di na ako magsimba, nandito naman sa puso ko si Lord. Amen. Hindi sapat yan. Hindi yan gawain ng asawa ni Kristo. Amen. Pero nung naintindihan nga natin, ginawa ni Lord ang lahat ng kaparaanan
Naligawan ka niya. Ipaalam niya sa iyo na mahal kita. Hallelujah, and so forth. And then na-appreciate natin. I love Him because He first loves me. Nagawa natin siyang mahalin. Dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Hindi natin kayang mahalin ng Diyos. Hallelujah. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagawa nating mahalin ng Diyos. Hallelujah. Dahil doon, amen. Hallelujah. Na-appreciate natin lahat ng ginawa niya. Amen. Nabuhay na tayo bilang moderno o bilang imahe ni Kristo. No? Model. Amen. So, basahin nga natin ang verse 1 ng 11. Verse 1, para mahimay natin ng kaunti lang. Ang sabi dito, now a certain man was sick, named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. So, malubha ang sakit ni Lazarus sa lugar ng Bethany. At yan po ay isang lugar o syudad niyang sa loob ng Judea. The town of Mary and her sister Martha. So, magkakapatid. It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Right? So, in-specify lang kung sino itong Mary na ito. Therefore, his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. So, nagpadala, no, para ibalita, nagpadala ng, therefore his sisters sent unto him, pinadala ang balita dito sa ating Panginoon kay Jesus, no, na ang iyong sinisita, ang iyong mahal, which is si Lazarus, kanyang kaibigan, no, ay merong sakit. Dahil si Jesus, nung pagbabasahin natin sa John chapter 10, ay umalis siya doon sa lugar ng Judea. Bakit? Kasi pupukulin siya ng mga bato eh. Dahil nung nangaral si Jesus Christ ng matitigas ng pangangaral, hindi kayo makakarating sa kaharian ko kung kaharian ng Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sapagkat ako at ang Ama ay iisa. John 10:30. No? Pagdating sa verse 31, nagpumulot ng mga bato yung mga tao. Pagbabatuhin siya. O sabi ni Lord sa verse 32, bakit nyo ako babatuhin? Ano ang ginawa ko para batuhin nyo ako? Ano ba ang ginawa ko na sinabi ng Ama na hindi ko ginawa? Wala nga yung masagot. So and so forth. So hanggang sa dumating sa panahon na kailangan umalis nga nito ni Jesus, no, sa lugar ng Judea. At eto na yon, nung siya ay naglalakbay, malayo na ang kanyang pagkakaalis, no? Nagkasakit itong si Lazarus, and then ipinamalita kay Jesus na may sakit ang kaibigan mo. No? When Jesus heard that, He said, the sickness is not unto death. Hindi ikamamatay ni Lazarus ang sakit na yan, but for the glory of God. Pero ito ay kaluwalhatian sa Diyos. So, alam ng Panginoon na meron itong purpose. Kung bakit nangyari yung kanyang pag-alis doon sa Judea at kung bakit kailangan magkasakit ni Lazarus. Na kung kailan umalis itong si Jesus, tsaka ngayon papasok sa eksena yung karamdaman ng maluba kay Lazarus. Pero lahat yan ay meron dahilan. Behold, ang sabi dito, that the Son of God might be glorified thereby. Para mag-glorify, maluwalhati ang anak ng Diyos. So, everything works together for good. Amen? This sickness is not unto death, but for the glory of God. Hallelujah. So now, verse 5.
Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So, mahal ng Diyos malapit sa puso niya. Tapos, may sakit. Kapag ka ganun tayo, kamag-anak natin, ang kapag ka may sakit, tapos halos sa ibalita sa'yo, ikamamatay na at lahat. Amen, siguro talagang pupunta tayo. No, lalo na kung ating magulang o kapatid, alinman, na malapit, talagang mahal natin, even kaibigan no, basta talagang close sa'yo. Hallelujah. Sabi dito, when he had heard therefore that he was sick, he abode 2 days. Ikaw, dadali-dali ka pupunta. Pero si Jesus, nung nabalitaan niya na may sakit ang kanyang sinisit ng kaibigan niya o malapit sa puso niya na si Lazarus, nanatili pa siya ng 2 araw. Still in the same place where he was. Kung saan siya naroon, nanatili pa siya. Ano yung sinasabi ng mensahe na ito? Meron tamang oras. In His time. Hindi nahuhuli ang Diyos. Hallelujah! Kapag tayo nananalangin, parang ang tagal-tagal ng katugunan ng Diyos. Naghihintay siya doon, 2 araw pa. Pwede niya naman tugunin ngayon mismo. Pero there is a purpose. And that purpose is for the glory of God. Hindi mangyayari yung kaluwalhatian ng Diyos kung hindi siya susunod doon sa programa. Amen. Kakita niyo yung mga alagad. Then after that says, he to his disciple, let us go into Judea again. Sabi niya dun sa mga alagad, tara, balik tayo dun at uli. Ang sabi ng mga alagad, his disciples say unto him, Master, the Jews of the late sought to stone you, and goest thou thither again? Bakit ka babalik dun? Baka batuin ka uli. Big sabihin, sariwa pa yung naganap doon sa John chapter 10. Kaya nga sila umalis dahil babatuhin sila. Ba't ka babalik ulit doon? Siguro wag na muna. Yan sabi mo kanina, hindi naman nakamamatay ang sakit. Gagaling na yun. Sabi dito. So, meaning, may natakot ang mga alagad kapag mayroong nangyayaring senaryo. So, dito, naiintindihan natin na hindi pa matured ang pananampalataya ng mga alagad. Hindi ibig sabihin na kasama mo si Kristo, hindi ibig sabihin na naririto ka sa bulwagan is matured ka na. Amen. Pero hindi natin sinasabing hindi ka believer. Believer ka. Ang problema, hindi nga lang matured pa. Amen. So may mga ganyang iba-iba na kalagayan. No. Hallelujah. So, ang sabi dito sa verse 9, Jesus answered, Are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumbled not, because he seeth the light of this world. But if a man walk in the night, he stumbled, because there is no light in him. So, ipinakikita nito na sino man ang lumalakad sa dilim ay napapahamak. No? So, sa kahinaan ng pananampalataya ay talaga mapapahamak ka. No? Matitigib ka ng takot, alanganin at lahat, pero kalooban ng Diyos, merong pinagagawang kalooban ng Diyos sa iyo. Kailangan may sa katuparan yun. At kinakailangan ng sapat na pananampalataya para masa ikatuparan ang kalooban ng Diyos. No? So, kaya ang sabi ng Diyos, kung lumalakad ka sa liwanag, hindi ka madadapa. Alam ng Diyos na
ginagawa niya yung programa ng Ama. Ginagawa niya yung kalooban ng Diyos. Kaya kahit bumalik sa Diyos sa Judea, hindi siya mapapahamak. Dahil kalooban ng Diyos na kailangan niyang bumalik. Naunawahan natin mga kapatid. These things saith he, and after that he saith unto them, verse 11. Our friend Lazarus sleepeth, but I go, that I may awake him out of sleep. Then said his disciple, Lord, if he sleep, he shall do well. Tutulog lang naman niya at baka binibinat lang. Baka lagnat lang. Gagaling naman yan. He shall do well. Hindi mo na kailangan baka pagbabutin mo pa. How big Jesus spake of his death. But ang sinasabi ni Jesus na tulog ay yung kamatayan ni Lazarus sa lupa. But they thought that he had spoken of taking of rest in his sleep. Pero ang iniisip ng mga alagad na tulog doon ay yung talagang tulog lang, na literal. Verse 19, and many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. So, maraming nakiramay, mga Hudyo. Maraming mga magdadalamhati, kina Martha at Maria, para i-comfort sila, para dun sa kanilang kapatid na si Lazarus, dahil namatay na. Apat nang nakalibing dun sa yungib. Kasi tumalon tayo Pero pinaikli ko lang. Pinaglalamayan pa rin nila ito, kasi nga, sariwa pa Iba kasi yung lamay sa panahon natin na ito. Ngayon kasi, iniindikan yung patay ng gamot, formalin ba tawag dyan? And then, kayang ma-preserve ng ilang araw, isang linggo. Pero dito, walang ganun-ganun. Babalutan ka, ipapasok ka na agad, at dun ilang araw nang nandoon, pero still, pinaglalamayan pa rin nila. Still, nandun yung mga, bagamat hindi nila nakikita na kagaya ng sa atin may salamin, sa kanila ganun, pero naroon, naglalamay sila, kino-comfort nila one another dahil doon sa namatayan. So, kung titignan natin mga kapatid, parang huli na ang Panginoon dahil namatay na itong si Lazarus. No? Pero alam nyo, hindi nga magaganap ang kaluwalhatian na kalooban ng Diyos kung agad na pumunta doon ang Panginoon. Right. Now, then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, amen, Jesus was coming, there he is, hallelujah, went and met him. Pero anong ginawa ni Maria? Still in the house. Nakaupo. Okay, paparaphrase natin, marahil, nandun lang siya. Hindi niya sinalubong ang Panginoong Hesus. Dahil lang nakareceive ng balita, ito nga si Martha, talagang tumakbo at sinalubong itong si Hesus. Dahil si Hesus ay paparating. Jesus is coming. There he is. Si Maria ay believer. Pero naroon sa bahay. Amen. Timpla ng kape. Brother, nakikiramay. Ayos na. Ito mani. Sige, asikaso. Amen. Then said Martha unto the Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Sabi ni Martha, nung kausap niya na, malayo na siya dun sa bahay o sinalubong niya, dahil sabi dito sa history, papasok pa lang siya sa syudad. No? Marahil ang bahay malapit sa pinto. So, habang kausap na niya si Jesus, kausap na ni Martha, sinalubong niya na. Sabi niya, kung nandito ka lang, hindi namatay ang kapatid ko. But I know that even now, whatsoever will ask of God. Kita nyo, nakita ninyo yung pananampalataya pa rin
ni Martha. Alam ko na kahit ngayon, anuman ang hilingin ko sa Diyos, God will give it thee. Nakakasunod ba? Yes. So, kahit ngayon, ibibigay ng Diyos, basta manalangin ako, mayroong pananampalataya si Martha. Jesus said unto her, thy brother shall rise again. So, si Martha, sabi niya, I know that he shall rise again there in the resurrection at the last day. Kita ninyo, may revelation kay Martha. No? At tinutukoy ni Martha na mag-rise siya again. Hallelujah! Yung resurrection, amen, na in the future, mula sa panahon nila. No? Glory to God. Kita nyo yung pananampalataya at amen. Revelation kay Martha. Bakit ko ina-emphasize yung believe or revelation kay Martha? Mamaya, babanggitin ko ang dahilan. Sabi dito sa verse 25, Jesus said unto her, I am the resurrection, the life, and he that believeth in me, he were dead, yet shall he live. Amen. Whatsoever liveth and believeth in me shall never die. Believeth thou this? Amen. Naniniwala ka ba dito? Say yes, sabi niya, yes, Lord. I believe that thou art Christ, the Son of God, which should come into the world. Verse 28, when she had so said, she went her way and called Mary. Bumalik siya dun kay Mary, her sister, secretly, dandan, at ay nayan niya mga si Mary, ito kape. Ito, pandesal, maraming salamat sa pagpunta. Amen, naroon na sa bahay. Biglang dumating si Martha. Sabi niya, Jesus is coming. What? Saying, the Master is come and call it for you. Hallelujah! Dumarating ang Panginoon. Tinatawag ka niya. Amen! Pwedeng tawagin ng iba pang kamag-anak, iba pang mga bisita na naroon, pero dumating lang siya doon sa specific person. Amen! Amen. Hallelujah! The Master is come. Tinatawag ka niya. He is the one who resurrect you. Ayan ang kaparehong boses na kapag binuhay niya sa pagkakapatay si Lazarus, yan ang kaparehong boses na bubuhay sa mga unang nangamatay kay Kristo. Hallelujah! Alam niyo, nung minsan pumasyal si Jesus, pala tayo ng ilang kwento, backward tayo, pumasyal si Jesus doon sa bahay ni Maria. Si Maria ay sumalubong kay Jesus at nakinig doon sa pangangaral ni Jesus. Naintindihan yun? Anong ginagawa ni Martha? Siya naman yung nagtitimpla ng kape. Kaya maraming denomination na kulang ang pananampalataya daw ni Martha. Ginajudge or something. Pero alam nyo, huwag nating i-judge o maliitin ang kitchen ministry. Right. Hallelujah. Kasi merong gampanin niya, merong ginagawa yan. Si Martha ay believer. Si Martha ay may ginagawa, meron siyang desire na makinig. Pero kailangan niya gumawa. Kaya bagamat sinabi ito, mas importante ito. Alam ni Martha yun. You see? Kaya ngayon mga ilang kapatid natin, pag church anniversary, yung desire nila makapakinig. Pero nandun sila sa Martha Ministry. Darating ang panahon na si Maria naman yung magtitimpla ng kape. Si Martha naman yung sumalubong kay Jesus.
Naunawaan natin mga kapatid? Amen. At nakita natin yung belief at revelation kay Martha. Glory to God. When Jesus came, it was Martha attracted that Jesus is coming, and she ran unto him. You see? Verse 20, then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. Sabi ni Martha noong una, bagamat kahit yung mga tao, huli na, patay na eh. Pero you are not late. I am the pilot. Amen. Magtiwala ka. Makakaabot tayo. Sabi ni Brother Branham, when the battery lost, there's something having a positive and full charge. Pagka negative lang, plus negative, ano mangyayari? Sasabog. Kapag kahinaan ng pananampalataya, paano na ito, parang huli na. Lord, kailangan ko na. Plus negative, sasabog ka. Amen. Pero alam nyo, darating ang Panginoon sa tama at takdang oras. Hallelujah. At naintindihan natin ang nangyari sa sunod na talata. Versikulo, amen, dumating si Jesus Christ doon sa yungib. Amen, tanggalin nyo na ang batong umaarang. Amen. Lazarus, come forth. Hallelujah. Ilang beses na natin ito na ipangaral. Amen. Yung bisa ng salita ng Panginoon. Yung boses na yon. Hallelujah. Na pumasok doon sa yungib. Umeko. And then, pag sinabi niyang Lazarus, meron tinig na lumalabas pabalik. Meaning, na hindi mawawalan ng bisa ang tinig na yon. Dahil sa pagbalik ng tinig ng echo, amen, may katawang lupa na babalik at tutugon. Amen. Hindi nawawalan ng bisa ang salita ng Panginoon. Makapangyarihan ang salita niya. Nung dumating siya, hallelujah, amen, ginising niya ang ating kamatayan. John chapter 10, verse 25, he that heareth my word and believeth on him shall not come into condemnation, but pass from death unto life. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my voice. Amen. Kaya tayong lahat na nakapakinig ng salita na yan, nabuhay tayo na maguli, na dati tayong patay. Glory to God. Dahil dumating siya. Merong mga nagsasabi, Lord, bakit ka pa ngayon dumating? Dapat nung bata pa lang ako, dumating ka na para mahabang panahon sana nakapaglingkod ako. Pero hindi, yan ang takdang oras at panahon na katatagpuin ka ng Panginoon. Hallelujah! Glory to God, hindi nahuli ang Panginoon. Amen. Nung si Lord ay bumaba sa katauhan ni Melchizedek, tayo punta sa climax natin mga kapatid. Dumating. When Jesus came, when the Lord, the Father came down in the form, in the body of Melchizedek, from the book of Genesis, ang sabi, nakipag-commune siya kay Abraham. Naalala niyo yun?
nung nagtagumpay si Abraham, dumating sa eksena itong si Melchizedek at nagkaroon sila ng communion. Merong tinapay at merong wine. Amen. Communion. After that, ano nangyari? Umalis si Melchizedek. Nung si Jesus Christ namatay at muling nabuhay, at sabi niya, ako'y aalis muli, John chapter 14, to prepare a place for you. Bago siya umalis, nakipag-commune siya sa mga alagad. Naintindihan natin mga kapatid? Nakipag-commune siya. Naririyan ng tinapay na walang libadura and wine. Si Brother Branham, nung hinayag sa kanya ang mensahe sa uling panahon na ito, nung bumaba si Jesus sa forma ng mensahe, are you listening? Para ihayag ang kanyang sarili. Bago namatay si Brother Branham, nangaral siya, pinakalas na pangangaral niya ay ano? Communion. So anong gustong sabihin ng mensahe? Hallelujah! Ang communion ay pakikipagkaisa sa katawan ni Kristo. Sa pagbalik niya, hallelujah, sa pag-alis niya at pagbalik niya, kailangan meron siyang madadatnan dahil meron siyang iniwan. Bawat pag-alis niya, merong communion na nagaganap. Hallelujah! Simbolo na ginawa kang bahagi ni Kristo. Sino man ang nakikipag-commune kay Kristo, nagiging bahagi o katibayan na bahagi ka ng katawan ni Kristo. Is that right? Dumating siya sa lupa sa iba't ibang kaparaanan para maintindihan mo na you are elected. You are different. You are a special class of people. I will come and call you. The Master has come to call you out of darkness. Amen. Sabi ng mensahe now, Jesus, if you'll mark it here, was at Jericho, where they said he was setting. He was 150 yards from where Jesus was. It was blind Bartimaeus. Na? Ang sabi dito, sige sis, 150 yards from where Jesus was. Ayan nga, sige, ibang alright. So, ito yung eksena, when Jesus came, kinakanta natin kanina sa first stanza, si blind Bartimaeus yun. No? Sana narilihan pa kayo. Hallelujah. Kasi alam nyo, sa katunayan, pag ako po ay nangangaral, talagang minsan tumatalon tayo ng senaryo. No? Kasi hindi naman po ako nangangaral sa mga baguhan. Nangangaral po ako sa believer. Amen. Kahit magbato ko ng senaryo, alam niyo na kung ano yon. Hindi ko na masyadong expand. Amen. So sana nagkakabutan tayo mga kapatid. Mabilis ang oras, kaya ginagawa ko yon. Now, Jesus, if you'll mark it here, was Jesus at Jericho, where they said he was setting 150 yards from where Jesus was. Ito kasi yung eksena, nung dumaan si Jesus sa lugar na yan, ng Jericho, si blind Bartimaeus, alam niya na daraan si Jesus. Kaya lang, nakalagpas si Jesus. Ang nilayo na ng lagpas niya, 150 yards from where Jesus was. Sa Bible, hindi sinasabi yan. Kaya maraming nag-interpret na ayan lang si Jesus, kayang tawagin ni blind Bartimaeus. Pero there is a revelation here.
Mga kapatid, malayo na ang kinaroonan ni Jesus doon kay blind Bartimaeus. Na-realize na lang ni blind Bartimaeus na wala na yung ingay at wala na yung si Jesus. Parang ang tagal ko na naghintay dito. Nakalagpas na pala, matagal na, ilang oras na. Alam niyo, sabi dito, with thousands of people rushing around him, kita niyo, si blind Bartimaeus, mahaba na ang kinaroroonan ni Jesus. At pagkatapos, si Jesus ay pinaliligiran pa ng maraming mga tao, no? Kaya kahit sumigaw si blind Bartimaeus, hindi na siya maririnig ni Jesus. He could not have heard that man's cry. Diba? So, nasa na? Nasusundan? No! But he felt it. Dahil dun sa pananampalataya ni blind Bartimaeus, sa pananampalataya niya, amen, sumigaw siya. Ang sabi niya, yung angkan ni David, wala pala dyan. Pero dun sa Bible verse, ikaw na Jesus sa angkan ni David. Hallelujah! Amen! Narito ako. Meron akong pananampalataya. Pagalingin mo ako. Amen! Hindi marinig na ni Jesus yung sigaw ni blind Bartimaeus dahil ilang yarda ng layo niya at napapaligiran pa siya ng mga maiingay na tao. Ang nangyari kay Jesus, naramdaman niya yung pananampalataya ni blind Bartimaeus. He felt it. Kaya siya huminto. Teka muna. What was it? Ano yun? He called him, the Master has come. Don't be weary. Kaya sinabi niya, dumating na ang iyong guro, huwag kang mag-alala, said the disciples. Sinabi niya dun sa disciples, He calleth you. Kinausap ng mga disipulo, itong sumigaw. Hallelujah! He calleth you. He is calling you. Called him out from the crowd. Amen. Alam niyo mga kapatid, dahil yun sa pananampalataya. Hallelujah. The Master has come. Kung sa palagay mong ang layo na ni Jesus sa iyo, kung sa palagay mong parang tila nalagpasan ka ni Jesus, ito ang pagkakataon mo na mapakinggan ang mensaheng ito sa umagang ito. Hallelujah. Amen. The Master has come and calleth for you. Meron siyang susuguin para iparating sa iyo. Si Lord ay huminto kung saan man siya naroon. Hallelujah! At tinatawag ka niya, bumalik ka. Ito ang panahon na hindi na usong mag-backslide. Come on, believer! Come on, church! Hallelujah! Malapit na siyang dumating. Huwag na tayo mag-stay sa bahay. Magpakababad na tayo sa kanyang salita. Tinatawag ka ng Diyos. Huwag tayo magpagiba sa mga suliranin. The Master has come. Nandito na siya. And called for you. Doon sa ating binasa sa verse 17 ng Revelation chapter 22. And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. 22:17. Revelations 22 verse 17. Doon sa ating text kanina nung nagsimula tayo. Ang sabi dito, the Spirit which is our Lord Jesus Christ, the bridegroom, and the bride which is us, the church, the bride, every one of us, nagsasabi, Come, and let him that heareth saith, Come, and let him that athirst come, and whosoever will,
let him take the water of life freely. Alam niyo ba, na hindi ka kasama doon sa whosoever will? Kasi medyo inaantok na tayo, gigisingin ko lang po kayong konti. Etong come, hanggang dito, sa whosoever na bibigyan, hindi tayo kasama dyan. Alam nyo kung saan kayo? Nandito kayo. The Spirit and the bride. Amen. Kasama tayo ni Kristo. So meaning, merong nagsasalita, the queen, the king and queen, the bridegroom and the bride ay nagsasabi, come. So meron siyang tinatawag. Sino itong mga ito? Hallelujah. Alam nyo, iba ka dahil elected ka. Ang sabi ng Bible ng many of the questions here on, well, will the bride, will this, the church and tuldok, you can't divide what they are. Yung bride kasi, hindi mo yan mahahati. Hindi mo yan ito ako, hindi ito. Baga, choice. Baga parang hinihiwalay na, kapag kasama ka sa katawan, kahit anuman level ng pananampalataya mo, kasama kang nobya. Naunawaan natin? You can't divide what they are. The bride is the elected of God. Elect yan. Hindi na mababawi yan dahil elect yan. Hindi yan yung kagaya ng, ano yan, kapag kayo natin yung presidente, ang gagawin natin? I-impeach. Hindi yan pwede dyan. Inelect ng Panginoon yan. Walang kakayahan ng impeachment dito sa lupa. Kahit Supreme Court pa yan. Elected ka ni Kristo. Kahit yung Supreme Court ng Church, Vatican and all, hindi kanya kayang husgahan dahil elected of God ang pinag-usapan dito. Hallelujah. The church goes through perhaps tribulations. No? That's the one it says. Yan ang sinasabi na whosoever will, let him come. But the bride is the elected of God. No? Yun yan sa question and answer 1964. So, now, ang sinasabi doon na whosoever let him come, yung church, but not the bride. The bride is the elected of God. Dahil nga yung bride ay isa na sa may hawak ng mensaheng ito, dala-dala na ang mensaheng ito at siya na yung nabubuhay, siya na yung nakakapangaral, siya na yung nagsasabing come. So isa ka sa may dala-dala ng salita, isa ka sa nagsasabi ng come, ayaw ni Lord na mapahamak ang sanglibutan. Are you listening? Kaya sa ibang paraan, ginagamit ka niya para yung mga tao, bagamat hindi elected bride, ay maligtas sa pamamagitan ng paraan na gagawin ni Lord sa'yo. Naunawaan natin? Nasiraan ka ng sasakyan, may tumulong sa'yo. Nauuhaw ka sa daan, may nagpainom sa'yo. Nag-share ka ng word sa bus, no? Yung ibang pasahero na nakinig doon, no? Hindi man niya natanggap ang kabuuan ng mensahe, pero sa encouragement mo, sa pangaral mo sa bus, hallelujah! Amen! Ay nagbigay sa kanya ng atensyon. And then, marahil doon sa bintana, habang siya nasa biyahe, nagbubulay-bulay siya. Dahil doon sa iyong pinangaral. Amen! Hanggang sa pag-uwi niya, dama niya yung mga salitang iniwan mo sa kanya. That's it. Lahat yan ay makakatanggap ng eternal life. Sabi ni Brother Branham, yung nagpainom lang sa'yo, dahil bride ka, makakatanggap sila. Whosoever will, let him come. The bride is
No? The church goes through. That's the one it says, whosoever will, let him come. But the bride is the elected one. Amen. No? Eternal life is living for other. Kaya nga, importante yung position natin eh. Right. Mahalaga yung ating kalagayan. Huwag nating baliwalain. Huwag nating, hallelujah, okay, bride na ako. At pagkatapos, magre-relax na lang tayo. Hindi ganon. Hallelujah. Yung trabaho mo, yung katrabaho mo, no? Hindi man niya tanggapin yung kabuuan ng salita. Hindi man niya tanggapin yung pananampalataya mo, pero dahil maayos ka mamuhay, maayos ka bilang isang empleyado, nare-respeto ka nila, no? At somehow natutulungan ka nila, si brother yan, si sister niya. Somehow, pwedeng makareceive sila ng eternal life sa pamamagitan mo. Sila yung mga whosoever will, dahil na-respeto nila yung Diyos na nasa sa iyo. That's the one it says, whosoever will, let him come. The Spirit and the bride say, come. And let him that heareth saith, come. And let him that is athirst, come. Whosoever will, let him take the water of life freely. Ano sinasabi ko ngayong umaga? The Master has come and calleth for thee. Amen, ikaw na yun. Nung una, naintindihan natin, dumating si Kristo sa buhay natin. Ngayon, naging isa na tayo kay Kristo. Ikaw ngayon ang dumarating bilang isang master sa sanglibutan na ito. Sa pamamagitan mo, makaka-receive sila ng eternal life. Kaya hindi basta-basta ang position natin. Because God so loved the world. Mahal ni Lord. Hindi yan God loved the world. But it's so much. God so love. Sobrang mahal niya yan. Na ultimong ayaw niya lahat mapahamak. So love the world that He gave only begotten Son. And then yung begotten Son na yon, amen, may mga tumanggap sa Kanya, which is tayo, ang nobya. Hallelujah. Then, sumunod, whosoever will. Ito na yon, mag-extend na sa kanila, eternal life, living for others. Whosoever. Ano na? John 3:16? No? That He gave only begotten Son, whosoever believeth on Him. No? Kung sino ang mananampalataya sa Kanya should not perish. Kung sino ang mananampalataya. Hindi tayo yan eh. Sapagkat tayo ay binigyan ng pananampalataya. Naunawaan natin mga kapatid, tayo ay merong pananampalatayang galing sa Diyos. Pero dahil sa pamamagitan natin, magkakaroon sila ng pananampalataya. Whosoever believeth on Him should not be perished but have eternal life. Napag-usapan na natin yung nakaraang Wednesday, yan, hallelujah, kung saan sila patutungo, kung anong magiging kalalagyan nila. No? Tignan natin ang mensahe. Sabi diyan, God has a sure cure now. Meron ng sure cure. Ano ibig sabihin? Siguradong gamot. Ngayon. And you don't have to guess. It will help everybody because whosoever will come and take from the waters of life freely, it won't help one and kill another. No? Kaya nga ang Diyos ay God of justice. And alam nyo, hindi magagawa ng mga tao makasalanan talaga eh. Ginawa na ni Lord lahat ng gagawin niya. And then, nandiyan ang bride.
wala, makasalanan talaga eh. Pagdating doon, no? Hindi niya magagawang sisihin or sabihin na natin hindi patas ang Diyos. Hindi fair ang kanyang judge. No? Hindi niya pwedeng sabihin yun dahil sigurado na yung gamot. God has a sure cure now. It will help everybody. Amen. Tinulungan niya lahat. For God so loved the world. Amen. Everybody, whosoever. Kaya lang binigyan niya ng kalayaang mamili. Whosoever will come and take from the waters of life freely, which is in Revelations 20-17 kanina. It won't help one and kill another. Hindi nito tutulungan ng isa at yung isa naman papatayin niya. Hindi. Lahat yan, inalok niya. Amen. For it will help all. Whosoever will come, all unbelievers are invited. Amen. Lahat sila. Kaya pagdating doon, huwag mong sabihin na hindi kayo invite. Kaya pagdating doon, huwag mong sisihin ng Diyos na hindi siya patas. Patas siya. Pinaalam niya sa iyo. Kaya sabi sa Revelation chapter, Matthew chapter 24 verse 14, ang lahat at verse 8 o 9, lahat ng mga bagay, pestilence, gera, kagutuman, makalangis at lahat yan ay pasimula. Alam niyo kung anong katapusan? Yung verse 14. Kapag naipangaral na ang gospel sa kabuuan, shall be the end. Matthew 24:14. No? Hallelujah. So, walang masasabi ang tao na hindi niya napakinggan. Dahil hindi tatapusin ang sanglibutan nang hindi niya ipapangaral sa buong sanglibutan ang gospel. This gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. So, all the unbelievers are invited that they might wash themselves and be inoculated from their unbelief. It's sure cure, a double cure God has for you. Hallelujah. So, mapalad tayo. Mapalad ka kapatid, hindi ka pinagkalooban ng eternal life. Brother naman, pambira naman. Hindi nga ako pinagkalooban ng eternal life, mapalad pa ako. Yes! Bakit? Dahil bahagi ka talaga ng eternal life. Before the foundation of the world, hindi ka binigyan, kundi talagang bahagi ka ng eternal life. Palakpakan mo ang Diyos. Hallelujah! Sapagkat kung ikaw lang ang masusunod, hindi mo pipilitin pumunta sa simbahan. Kung ikaw lang ang masusunod, hindi ka tutugon sa tawag ni Master. Tama? Dahil ang Master mo, sarili mo. You see? Kung ikaw lang bilang tao, kahit anong pagsisikap mo, mali ka pa din. That's the reality. Pero dahil elected ka, may kung anong kapangyarihan na kumilos sa buhay mo. Nung dumating ang Master of the Wind, tinawag ka niya, the Master has come and called us for you. Dumating siya sa uling panahon na ito. Inutusan niya yung alagad. Barbanam. Bilang isang Eleazar. No? Eliezer. Para ipaalam sa iyo na tinatawag ka ng Diyos. Come out over my people. Hallelujah. We're closing. Nung dumarating ang Panginoon sa lugar ni Zacchaeus, are listening. Alam niyo, bago dumating si Jesus, walang humpay na manalangin ang kanyang asawa na si Rebecca. Si Rebecca, asawa ni Zacchaeus, si Zacchaeus walang ginawa kundi maningil ng buwis. Tax collector. Ginugulangan yung mga tao. Kaya nga, makasalanan siya eh. Naintindihan niyo mga kapatid?
Pero sinabi ni Rebecca, totoo ang Panginoon. Nandito na ang Mesiyas. Believer si Rebecca. Wala siyang ginawa kundi ipatotoo sa kanyang asawa ang kabutihan ng Panginoon. Pero ito si Zacchaeus. Hallelujah. Amen. Somehow, nagkaroon ng maliit na mustard seed. Alam niyo sinasabi ko? Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Sa kakapakinig ng kakapakinig niya sa testimonya ni Rebecca, nagkaroon siya ng pananampalataya. Or nabuhay ang kanyang pananampalataya. Nabuhay ang bini doon sa kanyang puso. Now, kaya nagkaroon siya ng desire pag dumating dito si Lord. When Jesus come. Amen. Takbo siya nung nabalitaan niya. Alam niyo, hindi siya pupunta dun sa mga... Kasi, nung papasok na sa gate, si Jesus, ang dami ng mga tao sasalubong. Bukod sa pandak siya, dahil baka magkatay-pitipit siya doon, hindi niya mapuntahan yun. Baka ginulangan niya pa yung mga yun eh. Ginawa niya. Teka, meron dito. Merong predestinated tree na itinalaga sa lugar na yon. Itinanim yun para lamang kay Zacchaeus, sabi ni Brother Branham. Hallelujah! There is a purpose. Everything has a purpose. Matagal na panahon yun na dinadandaanan niya lang isang araw para pala sa kanya yun. Itinaas ng Panginoon si Zacchaeus sa kanyang buhay. Naging mayaman siya. Zacchaeus, the businessman. Sabi ni Brother Branham sa kanyang pangaral. 1954. No? Sabi niya, naging matayog siya, inangat siya sa buhay ng Panginoon para ma-appreciate niya yung kababaan. Bagamat mababa na siya. No? Dahil pandak siya eh. Pero alam niyo, mga kapatid, inangat siya. Kaya umangat siya sa puno. Para lang makita niya. Alam niyo, kung babasahin niyo yung He was to pass this way, na pangangaral ni Brother Branham, talagang nandoon, emphasize yung buhay ni Zacchaeus. No? Talagang businessman siya, malago ang kanyang pera, at pagkatapos, para lang yung desire niya na makita si Jesus Christ, tinulak niya pa yung garbage. Tapos, ang dami niya nang narinig, akala ko ba businessman to? Di ba mayaman to? Ba't naging basurero na? Dahil tinulak niya yung basura para lang makatungtong siya, para agad niyang mahalo yung puno. Yun ang paraphrasing ng prophet doon. That's the prophet says. Hallelujah, hindi yan ma-emphasize ng Biblia, pero propeta ay naahayag sa atin kung gaano kalinaw, maging sa maliliit na detalye, ang kapahayagan na nangyari sa mga unang panahon. Dahil nagbibigay ito inspirasyon sa atin na kahit anong balita ay pukul sa atin, akusasyon at lahat, ipagpatuloy mo ang kalooban ng Diyos. Umangat ka! Hallelujah! Sabi ng pag-akyat niya, pagdating niya dun sa taas, dahil mga maangat siya sa buhay, hindi niya naman yung mga maliliit na tao. Ngayon, na-appreciate niya. Nagsimula siyang tumingin sa baba. Nakita niya si Jesus. Daming tao, sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Ang purpose lang ni Zacchaeus, tiktikan lang. Alamin lang. Pero hindi, ang pagdating ng Panginoon ay para sa iyo. Ang pagdating ng Panginoon ay para doon kay Zacchaeus. Hallelujah! At bumaba siya, sabi niya, ate ka dito, pupunta ako sa bahay niyo, anong nagawa mo dyan? Baba! Pagbaba niya, bakit ka pupunta sa amin? Sige lang, magme-merienda lang ako. At pagdating doon sa bahay, and then, kumain silang dalawa. At sabi na naman ng mga tao sa paligid, di ba ito si Jesus? Sinasabi nilang Jesus, bakit kasama niya yung tax collector? Di ba makasalanan yan? Manggugulang yan eh. Ba't kasama ni Jesus? Ang sabi ngayon ni Jesus, ang sabi ni Zacchaeus, Panginoon, tama ba itong ginagawa natin? Ba't ka ba nandito? Ano ba na? Nadadamay ka patuloy sa akin. Alam nyo,
Dahil sa kung anong nagkaroon ng buhay sa puso ni Zacchaeus, mga kapatid. Dahil doon sa pakikinig niya sa testimonya ni Rebecca. And then sabi niya, hallelujah, makasalanan ako. You see, nagpakumbaba siya. Wala nang may tataas sa harapan ng Panginoon. Makasalanan ako. Sabi ni Lord, huwag mo silang intindihin. Sila'y sa ama nilang dyablo. Naunawa niya yung scripture. At ikaw, hallelujah, ay sa kaharian ng Diyos. You are elected. Amen. Kapag dumarating sa eksena ng Panginoong Jesucristo, merong nababago sa buhay natin. Ano mang luba ng karamdaman, merong napapagaling. Ano mang laki ng kasalanan, merong napapatawad. Kapag dumarating ang ating Panginoong Jesucristo, hallelujah, malapit nang dumating si Lord sa huling pagkakataon na pisikal. In 1 Timothy chapter 13, perilous time ay nagaganap na sa panahon natin na ito, pangangaral ng Wednesday ni Brian Murphy. No? Signs and wonders sa Matthew chapter 24, nagaganap na. Ramdam na natin ngayon. Pero sabi ng John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Alam natin yan, sabi Brother Branham. Yan ang ating mga theophany. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I will come again. The Master is coming and receive you unto myself, and where I am, they may be also. You see? Hallelujah! So, darating siya sa physical na kaanyuan. At the meeting in the air. You see? There is going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. Hallelujah! Lahat tayo tatanggap niyan. Amen! Come now! Glory! Sabi sa Lucas chapter 21, we're closing now. Verse 25, and there shall be a sign in the sun, in the moon, in the stars, upon the earth, distress of nation, with perplexity. Lahat na nangyayari. Yung Iran, Israel, US, yung China, nagpapasaring sa Taiwan, yung South Korea, nagalit sa Japan dahil yung Japan ay pinalaki nila yung kanilang defense. No? And then, magkakaroon, mayroon ng mga tensyon sa bawat bansa. Titindig ang mga bansa laban sa bansa. At hindi pa tapos yung Ukraine and Russia. Lahat na yan. Saan tayo pupunta? Men's heart are failing them for fear, verse 26. And looking after those things which are coming on the earth, for powers of heaven shall be shaken. Mayayanig na. And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. And when these things begin to come to pass, then what? Look up. Hindi yan yung literal na titingin na lang tayo sa taas palagi. Paangatin ninyo ang inyong pananampalataya. Colossians chapter 3, verse 1. Ang sabi doon? Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa ibabaw ng lupa. Sabi tama ba ako? Na kalakip ni Kristo, muling binuhay na kalakip na, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay sa ibabaw ng lupa. Look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh.
Come now, backslider. Come now, sinner. Come now, this is the time. Sabi ni Brother Branham, the Master has come and He calls for you. He is calling you. You say, how do I know? Paano ko malalaman? He is using my voice. He is using this pulpit. He is using you. He is using your life. He is using your testimony. Hallelujah. To tell the sickness, afflictions, and things. Don't you know He is calling also for sin? Come out. Come now. This may be the last opportunity you'll ever have. Ito na ang huling pagkakataon mo. Sa umagang ito, kung ikaw ay nangihina, come on, church. Come on, brother and sister. Ito lang pagkakataon mo. Lumapit ka kay Kristo. Siya lang makapagbibigay sa iyo ng kalakasan. Oh, glory. Lahat kayo tumayo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin niyo ang Diyos. Hallelujah. Come out of my people. Diyan sa mga Egypt, worldly system na yan. Back to God. Hallelujah. Bumalik ka kay Kristo. Wala na tayong pupuntahan dito sa ibabaw ng lupa. Puro na kaguluhan. Nagtataasan ng lahat ng bilhin. Nagtataasan ng lahat. Hallelujah. Ikaw kailangan mo na rin tumaas. Hallelujah.